ba doon sa bahay na yun ay talaga bang pogo operators or sangkot talaga sa mga illegal na gawain, 'di ba? So patunayan na muna nila 'yon, pero ngayon ang dinidiin nila ay si Harry Roque, mga kababayan, ay naglalabi, which is malinaw pa sa sikat ng araw na hindi talaga siya naglalabi at hindi siya abogado ng Lucky South 99 na yan, at doon dinidiin ni Ontiveros na paulit-ulit niyang idinidiin na si Harry daw ay abogado nitong Pogo operator na to. Paulit-ulit din ipinapaliwanag ni Harry Roque, no, doon lang ako abogado sa Whirlwind, which is yung service provider nitong Pogo na ito. But ganun pa man, mga kababayan, habang nagsasalita si Spokes, nakakagigil talaga ito mga jugoks na ito. Okay? Nagpapaliwanag yung resource person. Tapos, sinasapawan ni Ontiveros kasi ayaw ni Ontiveros marinig ninyo ng taong bayan ang katotohanan. 'Di ba? Ayaw niyang marinig ninyo na wala naman talagang kinalaman si Harry Roque at hindi siya abogado nitong Pogo na ito. Kaya nga sabi niya nga doon sa hearing, gusto ko daw nga niya maging abogado nitong itong Lucky South 99 na to, kasi yung pag-raid daw doon sa Porac, Pampanga ay illegal. Dahil hindi nakalagay sa search warrant yung property na yon. O sita, ang dami nating natututunan at dami nating nalalaman sa mga illegal na ginagawa ng gobyernong ito. So ginigiit ni Harry na gusto ko nga maging lawyer nila. Kung gusto ko nga maging lawyer nila dahil illegal yung ginawa nitong pag-raid. O ano ginagawa ni Risa Ontiveros diyan? 'Di ba? Sinasapawan niya at ayaw niyang marinig yung katotohanan kasi ang gusto lang iparinig ng mga bogoks na senador na ito sa inyo ay yung kanilang narrative para idiin ang isang taong gusto nilang idiin. Yan mga kababayan, at yung mga bugok na nun, dire-diretso na si Spokes Harry talagang magsalita doon, pero gusto nga nila, hindi gusto, talagang sinupalpal nila. Na-present doon sa hearing na yon yung sino ang may-ari, 'di ba? At sino ang yun nga, yung may-ari at sino talaga ang sinungaling. Ipinresent din ni Spokes Harry Roque na yung naratibo, okay? Na nakikialam siya o nagpe-pressure siya o tumutulong siya doon sa licensing ng Pogo na yon, pinakita doon na hindi talaga siya wala siya talagang participation. At sinabi nga uli yan ni Altenco, 'di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Altenco. At doon sa hearing na yon, na pinakita ni Harry Roque na yung pag-conduct ng raid doon sa Porac na yon, yung sa unang raid nila ay illegal. Pero ayaw po yan. Ayaw yan pakinggan ng mga senador na malaman ng taong bayan na may mga illegal activities na ginagawa etong mga PAOK TF, Bureau of Immigration at mga police o kung sino pa mga kasabwat nila. It's the same thing mga kababayan ng pag-raid nila o pag-search nila sa mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy na wala naman silang search of warrant. 'Di ba? So doon ipinakita ni Harry Roque na wala siyang specific, okay? Doon sa hindi naka-specify doon sa mga dokumento na siya ang sole house owner. 'Di ba? And even, mga kababayan ng Bureau of Immigration at yung PAOK TF na ito, wala talaga silang pinangalanan at wala silang search warrant, mga kababayan. So nakita nyo na kung gaano ka bugok itong mga ito, wala ring knowledge ang Bureau of Immigration. Kung sino ang actually wala daw silang knowledge kung sino ang i-raid nila eh. Pero definitely, yun ay etos lang. Wala din silang knowledge kung sinong may-ari ng bahay. Pero ang media, may knowledge. See? Yung mga nagre-raid, walang kaalam-alam kung sino daw may-ari ng bahay. Pero ang mga media nauna na may alam talaga, na alam nila, na diniin nila na si Harry Roque. At napag-alaman nga uli natin, natagang wala silang
search warrant, kundi mission order lamang. Kaninong mission yan? Hindi kay Lisa Tanas. Di ba? Sino ang may mission yan, mga kababayan? Si Lisa at ang bangag na gobyerno ang may pakana ng mga yan, mga kababayan. Kaya naman, nung nagpapaliwanag si Smoke Sari Roque, na sinasagot niya itong si Risa, anong sabi ni Gatchalian? Ha? Isa-cite in contempt niya si Hari dahil, parang pinapaliwanag kasi ni Smoke Sari yung rules of court at saka yung rules doon sa Senado. Ay, sabi ni Risa, alam na daw nila yan. Alam nyo? Ang alam nyo lang, manakot dyan sa cite in contempt. Ikaw, Gatchalian, na minsang iniputan ka ng jowaers mo, di ba? Viral yan, na inaantay lang ng jowaers mo, na lumabas ka sa inyong, condo or something. Tapos, may gagawin kahindik-hindik. Di ba? Nakakaloka itong mga hinayupak na ito. You know why? Mga kababayan, yung cite in contempt na yan, inaabuso ng mga jutang jininang kongresista at senador. Yan ang mga panakot nila na kapag dyan ay nasapawan mo sila dahil mga jugok eh. Di ba? Pinapaliwanag ni Harry Roque yung kanyang side. Pero isa cite in contempt. Ano sabi ni Risa? Excuse me. At unang-una, Risa, ikaw, yung mga desisyon mo dyan sa Congress, hindi nanggagaling sa utak mo. May tilapia sa likod mo. Yung tilapia na nag-aabot sa'yo. Mukhang tilapia. Di ba nag-aabot sa'yo? Nakita nyo, nagbabasa si Risa ng kanyang mga katanungan, ganyan-ganyan, aanga-anga. Ibig sabihin, ikaw ay disusi, para kang jukebox. Yung tilapia sa likod mo na nagsusulat. Hindi ganyan ang matalino. Dahil kung ikaw ay matalino at nasusundan mo ang mga explanation ni Harry Roque, magde-derive ka from that statement. Makikinig ka kung anong pinagnangata nitong resource person mo, then you will come up sa question na galing sa kanya. Pero hindi inaabutan ka ng notes ni Tilapia. Di ba? Kita nyo? Tapos hindi mo masabi, hindi mo alam, Risa. Kasi ang intention mo, sirain itong taong gusto mong sirain. Tapos gusto nyo ngayong i-contempt. Di ba, mga kababayan? Gusto nilang i-contempt. Dahil nagsasabi ang tao na hindi nila maintindihan kasi yung narrative lang na gusto nila na idiin. Paulit-ulit sinasabi ni Risa na bakit nakalagay yung pangalan mo dun sa organizational chart nitong Pogo na ito, operator na ito. O bakit sabi ni Ontiveros, bakit daw hindi kasuhan yung Kasiong? Well, what do you expect? Magaling na abogado si Harry Roque. Anong sabi ni Harry dyan? Sabi niya, kailangan ng ebidensya kung sino ang naglagay sino ang taong nagsulat ng pangalan niya doon sa organizational chart. Then kung si Kasiong, di ba? O kung si Juan de la Cruz or what, di ba? Kasi pwede kasing, eto mga kababayan, pwede kasi ang naglagay doon sa organizational chart, ito lang din yung mga taga-PAGCOR. Pwede ilagay yan eh. Pwede doktoro ni Lisa yan. Dahil si Lisa ay isang doktor ng mga dokumento. Pwede ilagay ang pangalan ng kahit sino dyan pag ginusto nila. Kaya ayaw nilang pagsalitain si Harry Roque dahil ayaw nilang marinig yung totoo. Matapos nilang sirain yung tao na kesyo naglalabi daw ng Pogo. Ngayon narinig natin, narinig ko, doon sa hearing na yon na hindi siya abogado. O anong nagagawin nyo ngayon? Ano na po gagawin ngayon ng mga senador na ito? Wala silang alam kung di manakot ng manakot. Kaya yung mga resource person dyan, yung iba, syempre, kaya kung ako, dapat abolish na talaga yung Kongreso at Senado na yan. Kasi ginagamit nila yung cite in contempt na yan dun sa mga taong gusto nilang i-cite in contempt. Katulad ni Ka Eric, katulad ni Doc Lorraine, katulad ni Agent Morales. Sa mga inayupak na yan, dapat kayo ang makulong forever. Dapat nga makulong kayo sa 7 feet below the ground at hindi na kayo makalabas. Dahil kayo ang tunay na protektor ng mga illegal.
Si Lisa Tanas, si Bangag ang tunay na protektor ng Pogo. Yan ang king and queen or kingpin ng Pogo na yan. Paulit-ulit kong sinabi dahil ayon sa aking source, sa aking puting ahas, milyon ang inalay ng mga Pogo operators sa kanila during campaign. Kaya kahit ano pang gawin mo, Lisa Tanas, ikaw ay nabubuhay ang inyong pamilya sa pagnanakaw, sa illegal na mga pasugalan, at nabubuhay kayo, mga inayupak kayo pa, very, very New York kapang mga very British ang anak mong Addictus Benedictus, pare-pareho kayong Addictus Benedictus. Gusto nyo? Sige, todo na natin to, mga kapalangga. Ano pa ba yung mga, bago tayo tumalon sa isang issue, ano pa ba yung mga eksena doon sa Pogo na yon, right? Dinidiin nila talaga na ang hari ay may kinalaman, 'di ba? Ang hari ay siya ay ang promotor ng Pogo, So wala naman silang makita doon dahil wala silang makitang papel. Si hari meron, may pinresent sa kanilang dokumento. Ngayon, ang actually nonsense yung mga pinagsasabi nila kasi that's yung mission doon na gustong gawin talaga nitong mga lintik na ito, mga bugoks na ito, ay para ikabit na si Harry Roque ang kingpin ng Pogo. Pero ang kingpin o mastermind ng Pogo ay dyan si Bangag at si Bartek. Si Lisa Tanas, mga kababayan, wala nang iba. Wala nang ibang promotor o mastermind nitong Pogo na ito, kundi si Lisa Tanas. Dahil yung sinasabi ni Kuting sa sona niya na tatapusin niya na yung Pogo hanggang December na lang, pinalitan niya ng pangalan, 'di ba? Online gaming or internet gaming, IGL. Pero it's the same thing. 'Di ba? So it's the same thing, mga kababayan. Alright, pag-usapan natin yung mga pagkabartek niya na. Alam nyo, merong akong natanggap na balita kahapon. Isang oras ko kausap yung mga taong nakakakilala dito sa mga bangag na ito. Alam mo, sabi ng aking puting as, alam mo Marlica, yung pamilya ni Bangag, lahat yan mga Addictus Benedictus. Yan, okay? Si Sandro Marcos, yan, open na sumisinghot ng bonggang-bongga. At, okay, tanungin kita, ito, talon tayo. Ito kung matitino lang sulat ko to. Ito kung may matino lang gobyerno. Sandro Marcos. Okay, ayon sa aking puting ahas, binabahay o binilahan mo ng bahay ang isang girlaloo dyan sa Green Meadows. Dyan, mga kababayan, kung ito ay gagawin lang ng mga ahensya ng gobyerno, panagutin ang mga hinayupak na to. Sandro Marcos, ang babaeng jowa mo ito. Okay? I think letter A, yung nag-start ng pangalan niya. Bakit binilan mo ng bahay? Recently, mga kababayan, pag-upo ng bangag na tatay niya, merong property dyan sa Green Meadows na tinira ni Marcos, ni Sandro, ayon sa aking source, binilhan ng bahay ang babae, pero nasa pangalan pa niya so far. Ay, binilhan o pinatira. Ay, mga utak yung mga yan eh. Papatirahan yung mga babae, tapos pag nagka-leche-leche, babawiin. Ito po gusto ko isa larawan. Etong ginagawa ng mga bangag na ito. Dinidiin ang isang kritiko katulad ni Harry, katulad ko. Pero ang totoo, sila ang naglulustay ng pera ng bayan. Okay na ba? Ano ba problema na naman? Boses ko na naman dyan? Audio is clear. Okay. At dyan sa mga club, dyan sa Makati, open book ang pagsinghot ninyong mga inayupak kayo. Buong pamilya dapat magpa-drug test, mga kababayan. Dahil ayon sa ating source, itong si Lisa Tanas. Kaya dapat tanungin natin to si Kati Binag eh. Nagpo-post yan eh. Kati Binag, palangga.
Yeah, baka naman pwede tayong mag-BFF. Ha? Si Cathy Binag, ilabas mo na yung Voltes 5 kung ano man yan. Okay, pero napag-alaman ko, mga kababayan, itong si Lisa Tanas, mismo ang nag-aalok ayon sa aking source at malupit ang ebidensya dyan. Ito ha, may pagkakataon, ikaw Lisa, na may mga bisita, wala kang ang pakialam, di ba? Pag pumapasok sa bahay, inaalok mo ibig ng mga kabataan ng pulburon. Ganito daw, you want? Hi dear, you want some? Ito ang senaryo, may pagkakataon mga kababayan, na may mga bisita si Bangag at saka si Bartek Lisa, bisita sila, at inalok itong taong ito, okay? O, inalok daw siya ni Lisa sa loob ng bahay nila sa Forbes Park. Bisita itong babaeng ito. Okay? Sabi niya, hi dear, you want some? Tapos sabi nitong, itong girl lalo na to, no, I don't do that. Sabi niya, I don't do pulburon. O, tapos sabi daw ni Lisa, bakit ka nandito? O, see? Kaya alam ng mga alta dyan sa Forbes Park na ang pamilya ni Bangag, ang asawa niya at mga anak niya ay user ng pulburon. Kaya hindi lang dapat si Bangag ang magpa-pulburon test, buong pamilya. Ibig sabihin mga palangga, pinamumunuan kayo ng isang may mga saltik. 'Di ba? Ang mga Bangag. Kaya sabi ko sa inyo, baka lumabas pa ang mga hindi dapat lumabas. Pero I challenge you people na mga nasa paligid ng mga Bangag na ito. I challenge you PSG. Kayo ang kamera ng mga Bangag na ito. Kayo ang nakakakita kung paano, see? Yung nag-ano sa atin, nagbigay sa atin ng I think that was last month, ng information last month or 2 months, na yung mga PSG na nagrereklamo na dahil sila ay inabuso ang kanilang mga panahon. Over-fatigue sila dahil sesyon hanggang madaling araw. Ngayon, paulit-ulit ko, kung ang buong pamilya, ang first Bangag family, kung ang first Bangag family ay nagpupulboronic lahat, kaya wala kayong aasahan. Tignan mo yung decision making nila. Okay? Sabi ng may palangga na nag-comment na si virus ay national disease, national disaster. Pwede rin. Okay. So, anong aasahan mo dito sa sa pambansang kabit? Sabi ni Miss Godshot siya, pambansang kabit si virus. Talaga ba? Okay. Okay. So ngayon mga kababayan, balik muna tayo kay virus na may nag-comment. So etong Congress at Senado na to, lower and upper house, yung cite and contempt na yan ay ginagamit nila para, okay, meron ako babasahin niya, para pangsindak, panggipit sa mga resource person. Itong Senado at Kongreso, dapat talaga tama si Duterte. Sana jumugsak yung bulalakaw dyan or something. Ano bulalakaw na apoy? Ano na kung totoo yan? Di ba? Jumugsak yan, di ba? At nang matunaw na. O sabi ni Ino Bores, oh my God, so it means si Don is ngagva? Sabi nung nag-comment. So it means si Don ay ngagva? Oh, speaking of that, okay, ayon sa ating puting ahas, sap ni pangalan nito, sap ni Bangag. Dumudugo na yung ilong, di ba? Nagaganon ko nga muna yung tamulmul ko. Yung tamulmul na si Inday. Okay, ganito, mga palangga. Lagdameo, tatanungin kita Lagdameo. Bakit dumudugo? Tanungin ko si Cathy Binag. Cathy Binag, madam, baka pwede tayo maging BFF. For sure, ikaw ay nasa circle nila. Kasi may nakarating sa akin na source na talagang tumutulo talaga ang dugo o ilong na hindi namamalayan nitong mga na ito. Okay?
nitong mga nakapaligid kay Kuting. Kaya tatanungin kita, Miss Cathy Binag. Total, napakatapang mo, nababasa ko eh. Baka pwede ka ma-interview, ma'am. At maikwento mo dito sa mga kababayan ko. Total, palaban ka para sa bayan. Ang tanong ko, kasi ayon sa aking source, ikaw daw, Miss Cathy, follow nyo nga si Cathy Binag dyan na nagmamaganda katulad ko. Ikaw daw ay naka-witness na itong si Lisa Tanas, itong si Lagdameo, itong si Bangag, ay grabe ang sesyon, ang pulboronic session. Dahil ito ay alam na alam mo. Baka naman may video ka. 'Di ba? Ilabas mo si Voltis 5. Ha? Ikaw, ayon sa aking source, nakikita mo kung paano suminghot ng pulburon si Bangag, si Lagdameo at lahat ng kanyang mga nakakasama o mga BFF. I challenge you, Miss Binag, since you are very brave para dyan sa bayan, pinafollow kita palangga. I don't know. Well, napanood mo ako, kasi nagpa-thank you ka, no? Nag-post ka. Pero, madam, only one life to live, to offer in this world. One life. Total, marami ng mga pinapanganak na Gabriela sila ngayon. Sumabay ka na. Totoo ba, Miss Cathy? Maganda to. Yung babaeng to, magandang alintog. Diba? I wish ganyan ako kapayat. Diba? Totoo ba na ayon sa aking source, ikaw ay na-witness mo na si Lisa, ito doon na natin, mismo inoferan ka ng pulburon. Yun ang sa akin. Ikaw daw yung inalok ni Lisa ng pulburon. Tapos, ito ko na. Tangin na. Jotang Ginemes. Kahapon may tumawag sa akin. Okay? From Davao. Ito yung mga circle ng mga Florendo. Okay? Ano ang sabi sa akin? Miss Merlica, you have to talk that Cathy. Kasi maraming alam yan. At yang si Cathy, inoferan yan mismo ng pulburon ni Lisa Marcos. Naikwento daw dun sa source ko. At dahil hindi nagpupulburon si Cathy, sinabi daw ni Cathy, no, I don't do that. Kaya ang sabi daw ni Lisa, why are you here? So, ibig sabihin, yung we-welcome lang doon, sa kanilang circle, yung mga nagpupulburon. So, buong pamilya pala, okay? Kasi nung una, parang may duda pa ako doon sa isa na anak, parang medyo matino ng konti. Kasi na-meet ko yung 3 anak eh. Yung 2 talagang ngagva eh. 'Di ba? Yung datingan eh. Itong isa parang ito yung parang nakwento ko na yun sa inyo. Medyo matino ng konti kasi parang jolly ang personality. Yung isa na interview ko nasa alapaap eh. Akala mo yung mata namumugto eh, 'di ba? So kaya nga eto Miss Cathy. Okay? Totoo ba na ikaw ay inalok ni Lisa Tanas ng pulburon? At totoo ba na ikaw nakikita mo si Lagdameo, nakikita mo si Marcos Jr., nakikita mo ang mga Zubel na mga nakapaligid sa kanila na sila ay nagpupulburon. Totoo ba yan? Talo nyo si Palangga. Diba? Okay. Kasi binasa ko yung binasa ko itong si Miss Cathy. Siya ay partner, ex-partner nitong Tony Boy Florendo. Okay? Sinira na pala siya nitong mga alta-altang mga bangag. Okay, ganun talaga. Sisirain ka, gaano katino ang isang tao, sisirain at sisirain ka. Diba? Diba? Sisirain at sisirain ka. So expect nyo na itong binabanggit nating pangalan, dahil matapang naman siya dyan, siguro kaya niyang sagutin, i-expect mo na yan, natitirahin na ng mga trolls ni Lisa. Pero napag-alaman ko, okay? Actually, may message ko siya, hindi pa siya sumasagot eh. May message ko. Sabi ko, baka naman gusto mong ilabas si Voltis 5. Di ba? Ano ba? Ano ang mga comment nyo? Kaya pala sa Viva Max, si Alexa nyo kasi nasa circle of the WPS, white powdery substance. Okay? Ano si Enrile nilaglag na nila? Ano nangyari kay Enrile? Si Enrile ilalaglag na nila. Si Trollbuster. Trollbuster, anong yon? Hindi ko alam. Okay?
even before. Tina, Shui. Tama ba yung bigkas ko? Thank you palaga. Sabi ni Kayon, puro pulboronis ang mga accomplishment ng BBM admin. Voltes 5 or Pulbos 5, sabi ni Dance Scorpion. Okay? Si Arcila Sinea, okay? Laban. So, eto na. Marami pang lalabas na mga tao na magpapatunay. Ako nananawagan ako, Miss Cathy, please come to my channel. I would love you to be my guest. Kasi yun ang nasabi sa akin ng mga circle nitong mga Florendo eh. See, kahit na yan sila magkakamag-anak, 'di ba? Kahit ang mga 'di ba tinitira natin talaga yung kabangagan ng mga Marcos, may mga mangilan pa diyan ng mga Marcos din o mga Romualdez na hindi rin sila sang-ayon dito sa ginagawa ng kanilang mga kamag-anak. So ngayong araw na ito, ayon sa aking source, na si Lisa Tanas ay inalok si Cathy ng pulburon. At tumanggi dahil hindi siya pulboronic. Kaya ang sabi ni Lisa, oh boy, are you here? So ibig sabihin, ang welcome lang sa kanilang circle ay mga pulboronic. Tanong natin si Altenco. Altenco, nagpupulboron ka rin? Lahat sila. Kaya tingnan mo, mga ngiwi na. Tapos ngayon, anong gusto nila sa atin? Dugurgurin? Si Harry Roque? Idiin na Pogo operator? O abogado ng Pogo? O, gusto niya nga maging abogado ng Pogo eh. Well, di ba? Bilang isang abogado, kung kukunin ang serbisyo mo, it's up to you kung kriminal man yan o di pa naman pag kinuha ka ng abogado, hindi pa naman napapatunayan kung convicted ba yung iyong kliyente. Pero as a lawyer, kahit sino na nais mo na gusto mong ibigay ang iyong legal service, that's how it works. Hindi porket nag-abogado ka dito sa mga Pogo operators na ito, ikaw ay part na ng kanilang business. Kasi yun yung gustong palabasin. Pero dito sa kaso ni Lisa Tanas, once na nag-alok ka ng pulburon, ibig sabihin, hindi ka part. Part ka ng pulboronic bangag family. Nag-aalok ka. Temo, pareho silang mga pag-iisip. Maricel Abrahamson, thank you. Oh, si Senator Amy, alam na yan. Senator Amy, ano na? Magsalita ka. Dahil ikaw mismo, nagsabi sa akin yan, tinatanong mo sa akin kung si Lisa ba ay inuutusan si Pebble Salakera na bumili ng illegal na pulburon. Alam na alam mo yan. Huwag mo nang patagalin. I'm telling you, huwag mo nang patagalin dahil baka, you know what I mean. Okay. Pusher din si Lisa Fer. Di ba? Sinabi nga sa akin ng mga nakausap ko diyan nung ako'y nasa Pilipinas na may isang pokling diyan na nagsusupply sa kanila ng pangsinghot. Sabi mismo sa akin na BFF ko. Okay? 'Di ba yung BFF kong yung designer na sinasabi sa akin, ate, yung si pangalan nito, start with letter J ang pangalan. Para kababayan ko pa yata yun. Ate, sabi sa akin, yang si J, yan ang nagsusupply ng pulburon kay Lisa, tsaka kay Bangag. Siya nagsabi sa akin, ano makinalaman ko? Ayaw ko pa nga maniwala dahil budol na budol ako So, yung mga circle ni Lisa, may certain J daw na Vaclush. Okay? Sabi ko nga, bakit alive ba yan? Sabi ko, bakit at large siya? Bakit hindi nahuhuli? Hindi, alam na yan. Kilala na sa lipunan na yung certain J na yan ang nagbibigay ng illegal na pulburon kay Bangag, kay Lisa, sa pamilya niya. Kaya kayong mga Pilipino, nilabas na ni Maharlika ang video, well, you enjoy the pulboronic government. If you like that, then be it. Ano bang kinalaman ko sa buhay na gusto nyo? Kayong mga sundalo, here, kayong mga sundalo na nanonood ngayon, binawasan na naman. Nung una, police, 50 pesos yung rice subsidy nila, binawasan. Now, recently, okay, nakita ko sa post ni Joey, anong ginawa nila dito? Tignan natin. Ang AFP, mga palangga, binawasan na naman nila yung
benepisyo, okay, na 50 pesos para daw i-donate. Ilan ang AFP? Ilang numbers of AFP natin, members? 50 pesos para daw i-donate sa Karina, sa mga nabiktima ng Karina. Okay, ito. Mababasa ko lang. Ito. Okay? May memo yung higher headquarters ng AFP noong July 28, nakakaltasan daw ang kanilang subsistence allowance ng 50 pesos para i-donate sa mga biktima ng Karina. Mandatory daw ito kasi kaya walang choice ang mga sundalo. Tapos etong nakalagay. Okay. Yon, sabi dito ni Joy, kung i-apply ang kaltas sa lahat ng AFP personnel, between 7.5 to 9 million ito. Isang beses na kaltas pa lamang. Imagine mo, let's say 10 million. Reference, command guidance. In the reference of Typhoon Karina entered the Philippine area of responsibility last July 24 with a maximum sustained winds increasing from 155 kilometers per hour to 165 kilometers per hour, which has devastated several provinces and flooded various cities in National Capital Region. Per instruction from higher headquarters, the command would like to ascertain the willingness of our PA personnel to donate 50 pesos to be deducted from subsistence allowance, which will be donated to the victims of the said typhoon. Ano ginagawa ng DSWD? Ano ginagawa yung budget para dyan? Bakit kukunin pa itong mga kaluluoy na mga kayo dyan, na mga bruskong mga AFP members na yan, mga sundalo? 50 pesos lang yun. Kung sa isang tao mo lang babawasin yun, mga kapalangga, wala yun, barya lang yun. Pero bulk, mass pangkaramihan, at magtototal sa almost 10 million. Kaya kanino mapupunta? O sabi nga ni Maricel, 150,000 na ba AFP? Kulang lang pala tayo ngayon. Dapat kulang pala, dapat marami tayong mga sundalo. 7.5 million. Kanina mapupunta yan? Nasaan yung mga nasaan ang budget ng AFP? Kung gusto niyo nasaan ang confidential fund? Kasi may mga confidential funds yung mga yan. Bakit ultimong 50 pesos na nakawin nyo dito sa kawawang sundalo na hindi nga nyo mabilhan ng tamang mga gear sa kanilang laban? Only Duterte's time na dinoble ang mga salary niyan. Ngayon kayo, magkano ba sweldo ngayon? By the way, can you comment? Magkano sweldo ng ating mga palanggang AFP? I don't know wala akong idea. 'Di ba? Ngayon, tatanggalin nila, babawasin nila. Ganito po kawalang hiya. Una, mga kapulisan, ewan ko ba sa mga pulis na ito, ewan ko ba doon sa mga sundalong ito, nagtsatsaga kayo sa mga boss yung mga pulboronic. Kaya nga sabi ko, choice nyo yan. Okay. Siya Sanpay, thank you palangga. Mga senador kaltasan. No. Mga senador, nandyan ang kanilang mga PDAF. Okay, 32,000. Sabi ni AR Timothy, 32,000 ang sweldo. Yung parang initial salary, pagpasok mo sa first time mo na, let's say, first 6 months ng sundalo, ano ba tawag dyan? Magkano sweldo niyan? Diba? So anyway, dito natin ipinapakita na ganito mang corrupt sa inyo mismo na mga serbisyo, mga tagapagtanggol o tagapagligtas ng bayan. Kayo mga sundalo, imbis na dagdagan kayo, ay babawasan pa kayo. 25 to unlit pala, no? Wow, low-ranking officials, 26,000 lang. Kawawa pala talaga ang mga sundalo natin. Kung 4 ang pamilya ninyo. Dati magkano yan before Duterte? Dinoble na yan, di ba? Mahigit 10,000 lang. Dapat nga alam nyo, dapat ang sundalo at mga polis talaga, kung ako ang presidente nyo, laki kaagad ng sweldo nyo. Yan talagang uunahin ng bonggang-bongga. Katulad ni Pangulo doon, big time kayo lahat. At meron kayong mga scholarship, lahat ng mga anak nyo, paaral ko. Diba? Kaya naman yan eh. Kaya lahat yan. At kayo, pwede kayong, kasi parang sa US, diba? Merong mga program na pwede kang mag-continuing education. Dapat may mga ganyang proyekto sa ating mga tagapagligtas o tagaligtas. Paano natin mabibigyan ng proyekto? Kayo, mga brusko, ninanakaw nito mga higher ups nyo. Ito nga, 50 pesos pinapatos eh. Reservist, magkano? May reservist, 1.4 million. Dapat damihan nyo pa. Dati daw 15K. O tama. Almost double. Dinoble ni Pangulong Duterte.
'Di ba? Pag ako, triple ko yan. Sabi ni Kayon Marlica per person. Yes, dapat lahat ng mga boots, lahat pang gear, provided yan ng government. Paano nga kayo po providean yan ngayon ng bangag na yan? Yung 50 pesos nga gusto pang dorobohin sa inyo, nanakawin pa. How much more yung pambili nyo ng boots? Yung talagang bonggang-bonggang mga combat shoes ninyo. Yung inyong mga goggles, di ba? Doon sa pag may mga, may mga nagbang-bang-bang, di ba? Yung mga shield ninyo. Wala kayo. Kaya tignan ninyo, ng mga sundalo natin, mga nabulag, di ba? Dahil walang complete gear. You know that already. And this bangag administration na buong pamilya, ayon sa aking source, ay mga pulboronic, lalo kayong pahihirapan, mga kababayan. Okay? Sabi ng isang ungas, i-disbar daw si Roque. What grounds? Gusto nyo lang i-disbar? Parang ganito yung mga putang, mga buwaka ng jutang dinimis na yan. Gurgurin si Maharlika. What grounds? Bakit gusto nyo akong gurgurin? Kasi nalalaman ng taong bayan ang pagiging bangag ni Lisa, bangag Bartek, ni Junior, ng kanyang mga anak, at ang kapag nanakaw nila sa kaban ng bayan, yung nagsasalita ng isang Maharlika na tinataya ang buhay, gusto nyong gurgurin. Pero ang pulboronic na pamilya na nilulustay ang pera ninyo, billion ang mga hinahakot palabas ng bansa, gusto niyo silang mabuhay ng mahaba, ay putang ina, baliktad ang mundo nyo. Diba? Si Lisa ang idisbar dahil siya ay nakipagsabwatan sa pangingidnap ng kabataan sa Turkey at minanupulan niya ang Korte Suprema. Ayan, si Atty. Glanjong nagsalita niyan. At minanupula ang eleksyon, ninanakaw, kasabwat ng smuggling, kidnapping. I can go on and on and on. Pero kung bulag pa rin kayo, magpakabulag kayo forever. Diba? Ganun lang yun. Oh. Ano to? Miss Marlica, totoo ba? Nga gibarang, binarang ko siya. Si Boying. Binarang ko yan. Sige, binarang ko, inorasyonan ko yan. Tuwing gabi, inorasyonan ko. Lahat yan, inorasyonan ko. Sana umepekto yan. Isisi nyo na sa akin. Lahat yan, pag natsugi yan mga yan, sa akin yung naisisi. Kasi inorasyonan ko yung mga yan. Alright? Watching from Kuwait, sabi ni Rose Balde. Tapos ngayon, ano gagawin ninyo? Nakita nyo na nga yung video ikalat nyo sa inyong mga kaibigan. By the way, sa Friday, alas 5 ng hapon, nandun si Palangga 167 at saka si Mother Pebbles at si Morales at lahat kayo dyan. Kung makipag-join kayo dyan sa every Friday, EDSA night, di ba, mag-party kayo. Pakita nyo masaya kayo. At the same time, you guys are expressing your voice. MOOE dapat kaltasan ng 50%. Sabi ni Jerpy, yung Jotang Ginas na MOOE na yan. Diyan sila kumakamal. Sobrang talamak. Coke, puro adik pala, sabi ni Robert Mendoza. Magising pa pala mga trolls. Ayaw mo na yung mga trolls na yan. Kayo mga trolls, kausapin ko nga kayo. Hindi na kayo nahiya? Ang nilalamo ninyo, bawat butil ng bigas na nilalamo ninyo galing sa pagiging troll nyo. At pagiging, my God, alam mo yung iba dyan, pasosyal-sosyal, wine, pero galing sa kawat. Maiya kayo, mga jutang ginamis nyo. Painom-inom kayo ng pakain-kain kayo, pero galing sa pagdanakaw. Kayo ay mga salot sa lipunan, sangkot kayo sa problema ng bayan, mga yawa, mga giatay. Sabi ni Celso, dapat daw mercy gurgur. Sino magme-mercy gurgur sa kanila? Dapat Diyos ang magparusa sa kanila palangga. Grabe, may edad na sila, sa impyerno ang tirahan nila. Ng mga Marcos, sabi ni Carlota Bascon. Ayun na nga palangga. Sabi ni Remy, mamili daw kay Maharlika or kay Duterte. Kay Duterte na lang muna, hindi naman ako tatakbo, kayo naman. Etos lang yon. Etos lang, mga palangga, natatakbo tayo. Hindi pa naman tayo qualified. Kailangan muna natin na pag-isipan yung mga bagay-bagay na yan. Yung mga sinasagot ng mga politiko. Sige. Pag-isipan ko yan, wala pa namang eleksyon. Mga ganun charing-charing. Baka gusto niyo ba akong tumakbo? Sabi ko sa inyo, pag pinatakbo niyo ako, dapat ay what? Nakabalot ako sa hawla. Okay? Dapat bruskong-brusko yung aking mga bodyguard. Ito si Daryl Yap. Teka lang, mayroong drama to si Daryl Yap. Anong drama nitong kitad na to? Mayroon ko nabasa sa kanya.